Kuha tayo ng mga development sa labas po ng ating himpilan at kaugnay pa rin po dito sa patuloy na pagbayo ng Bagyong Enteng sa National Capital Region at iba pang mga bahagi ho ng ating bansa. Nasa linya ho natin live si Bombo Jovino Galang. Bombo Jovino, kamusta? Andito tayo ngayon sa may kahabaan ng Pasay City at kitang-kita natin, damang-dama natin yung hagupit ng Bagyong Enteng at sa mga dinaanan nating mga lugaran sa ilang bahagi ng Metro Manila ay passable pa naman yung mga kalsada maliban lamang dyan sa may lungsod ng Las Piñas. Sa nakita natin na talagang may hanggang Lagpas Kuod, hanggang Bewang, yung tatlon, may yung ilang bahagi yan sa may Las Piñas, pero hiniko natin from Pasay, Pasig, yung Quezon City dyan, may bahagi din na unpassable sa mismong mga maliliit na sasakyan. Dito tayo sa may kaba ng Pasay, nakikita mo maraming mga nakapilang mga empleyado, papasok pa lang sila ngayon. Hirap yung sakayan ngayon dahil bukod sa malakas yung bagyo ay kukunti yung naging yung pumasada ng mga pampaserong jeepney, ganun din mga pampaserong bus at hirap din yung ilang mga private employee na makahanap ng kanilang masakyan dito sa mismong kahabaan ng lungsod ng Pasay. Kanina dadaanan din natin dyan sa may Manila Bay ay alam mo na, the usual way, ang basurang inaanod sa gilid ng kalsada sa mismong baybayin ng Manila Bay ay doon yung palagi ang problema. At yan muna yung ilang kaganapan. Bombo Jobs, Bombo Jovino. Go ahead. May mga pagbaha na no diyan sa may part ng Pasay City fronting ito Manila Bay. Gaano kahaba yung mga inabot na po ng tubig baha ng mga parte ng mga kakalsadahan natin? Yung mga pagbaha naman ay passable pa naman. Nakikita natin na walang problema pero yung sa gilid-gilid lamang Bombo Genesis sa Manila Bay along Rojas Boulevard yan ay may mga baha na rin dyan. Base sa monitoring natin kanina, yung iniko natin dyan, ay may mga pagbaha pero passable pa naman na mga maliliit na sasakyan, tricycle, motorsiklo ay malayang dumadaan dyan, Bombo Genesis. Malakas yung hangin sa labas. Kitang-kita sa mga yung nag-aantay ng mga pasahero, mga empleyado dito ay hinahangin yung kanilang mga payong kaya tiis lamang. Itis yung ginagawa ngayon ng mga private employee papasok sa kanilang opisina. Habol nila yung alas 8 na kanilang pagpasok sa opisina, Bombo Genesis, Bombo Ever. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jovino. Ingat ka dyan. So yan muna ilang mga kaganapan dahil sa mula sa mismong labas ng ating himpilan sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Jovino Galang, Basta Radio Bombo. 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development sa probinsya, mga kabombo. May mga liquor ban na rin at fishing ban at mga no-sailing policy na ipinatupad dyan sa may Northern Luzon. Maki-update po tayo sa Bombo Radio Kawayan. Ipinatupad na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela ang liquor ban, no fishing at no sailing policy sa 13 bayan na nasa ilalim ng Tropical Signal number 1 at 2 dahil sa Bagyong Enteng. Sa ngayon ay nadagdagan pa ang mga lugar na nasa ilalim ng signal numbers kabilang ang Palanan, Dinapigi, Divilacan, San Agustin, San Guillermo, Jones, Echagüe, San Mariano, Macunacon, San Pablo, Cabagan, Tumawini at lungsod na Ilagan na nasa signal number 2 habang ang mga natitirang bayan naman ay isinailalim na rin sa signal number 1. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay PDRRM Officer Attorney Constante Foronda, sinabi niya na bagamat hindi pa ito tuluyan nagiging typhoon category ay nag-aanda na ang kanilang hanay kung saan naka-reconfigure na ang mga kagamitan para sa water search and rescue. Activated at nakalerto na rin ang operational center ng PDRRMC. Sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na ulat sa anumang epekto ng Bagyong Enteng sa coastal areas ng Isabela, partikular sa Palanan, Dinapigi at Divilacan. Sa kabila ng nararanasang mga pag-ulan, babantayin na rin nila ang Northern Isabela dahil sa inaasahang posibleng pagkakaroon ng pagbaha o pag-apaw ng ilog oras na maranasan ang mga pag-ulan na dala ng Bagyong Enteng. Bate kasi sa weather forecast ng State Weather Bureau, makakaranas ng pag-ulan ang Isabela mula ngayong araw hanggang bukas araw ng Martes.
Pero pinaghahandaan natin, binamanmanan natin yung level ng tubig ng Cagayan River. Kapag unusually na mabilis ang kanyang pagtaas, magpapalikas na tayo. Pero capacitated naman yung mga LGUs. sa mga LGUs na yon. Alam nila yung kanilang dapat gawin. Nakasuporta lang ang probinsya. Pero kung halimbawa malakas na malakas yung ulan, pwede nang mag-deploy ng mga bangka doon sa mga areang madalas ay pinabaha. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo!